Hey, what's up? We are the crazy people Having crazy minds. giving you Crazy opinions! Tara na't magbaliwan ng may kabuluhan. So, ayun. Ano nga ba topic natin for this vlog? And so may question tayo ngayon. Kung may 30k ka, anong gagawin mo sa 30k mo? 30k. Kung ikaw, Ano gagawin mo? 30k siguro pambayad ko ng utang. Kasi may mga binabayaran ng credit cards. Tapos Gcash doon. So para mabayaran lahat yun, maklear lahat. Mabayad ko 30k kasi malaki na ako. Josh. Ako, gawin ni save agad. Kasi save mo. Binigay sa akin eh. Pero gusto yung gastusin ko agad. Save. kung knowing mo talaga, automatic pass yan. Automatic Sa ngayon, stress. Siguro bakasyon. LU. Bakasyon. Mali nga LU. Kasi yun guys, LU naman talaga. Ito na po yung Go to natin. Go. LU lang malakas. So yun guys, bakit nga ba 30k pinag-uusapan namin? Kasi way back 4 years ago is yun yung doon kami nag-start sa 30k. We convert 30k into multiple business. So paano namin siya nagawa? So nag-start po namin ng planning. Yung lahat ng simula sa planning. So parang nag-list down tayo ng mga business. Possible business na pwedeng kasya Sa sa 30k. para may mga grocery store sa listahan natin. Store, food, Tumayan. ramen, Ramen. mga ganun, madami. Malakas pa rin yung Before pero pandemic pa to, no? Before pandemic. Kaya, ganun na lang tayo ka-eager mag... Kasi lahat tayo nag-empleyado pa nun eh. Tapos lahat exhausted na sa trabaho. Oo. So, diba? so grabe yung pagod. Kaya nagkaroon tayong idea na meron tayong listahan na printing ang gagawin natin na business. Kasi parang, to be honest, yung printing business is medyo easy execution natin. Kasi yung knowledge mo, mabilis ng printing, di ba? Okay, skill. Basic computer skills. Ayun nga yung kailangan for printing. Bumili lang tayo ng mga maliliit na machines, parang master degree, mga L1 printing, pero So, tapos mga second hand na cutter platter, pangkat ng Press. stickers, tsaka heat press, panggawa ng mga shirt. So, and then yung pwesto natin, hindi kaya Oo, makapalit. wala na. Kasi malit na guys, parang start natin sa O kasi, anong nagplano tayo, hindi natin... puro ano lang eh, sa equipment lang eh. So, Wala tayong start, idea sa ibang expenses. di ba, yung overhead, mga ganyan, hindi natin yun. So, Wala natin. plano lang talaga sa bahay siya gawin, mag-operate online, ganun, di ba? Lugar natin nun, pag bukas mo ng press, mainit ka. Ramdam mo agad yung init dahil talagang sa small room lang talaga siya. Tapos, walang ventilation, isang bintana lang agad. So, doon kami nag-start. And then, paano namin siya na-convert into multiple business? First is, meron tayong ginawa. Wala pang usong word na outsourcing na dropshipping. Ang uso natin is sell and buy. Parang, ayun guys, parang Oo, silent there's a buy. difference between buy and sell at saka sell and buy. Kasi sa buy and sell, meron kang malaking puhunan. Bibili ka ng mga product, saka mo siya ibenta. i-promote and then i-benta. Pero on our end, parang, ayun nga, sell and buy. Binibenta na namin sa market na, Nang wala tayong physical na parang kaya namin gumawa ng, ng tarpaulin, mga, Parang all-in-one shop siya. all-in-one shop siya na. Pero nakakabenta kasi, pinupost namin sa online na parang 20 per square feet yung tarpaulin. Pero, na-outsource namin siya or pinapagawa siya sa iba na 14 square feet yung bentahan niya. Tapos, ang catch doon, para sa amin kung pagawa yung mga customer is meron kaming free layout. Tapos, ang pinaka-highlight doon, door-to-door delivery. Talagang, namin, Hindi na bike lang. Kita. So, ang parang convenience na lang ang nilalaban natin that time. convenience na lang. So, ayun, 8 months natin siyang ginawa tuloy-tuloy. And then, nakaipon tayo ng Ano tayo nakaipon? So, mindset natin, hindi tayo magte-take ng profit, Mag-withdraw. di ba? Oo. Walang taking ng profit. Basta mindset natin, nagkali tayo, maging lumaki tayo. So, walang take ng profit, lahat ng income, roll, expand, di ba? So, ayun nangyari. From the equipment for bili ulit, at anong product magagawa nito, anong equipment kailangan nito, at tayo ulit. And so, from our initial equipment, na mga printers, heat press, mag press,
Ano yung next na equipment na pinurchase natin? Pagkakatanda ko, bigger version siya ng printer. Elite 05, pagkakatanda. Right after that, inisip kasi natin, anong equipment yung kayang gumawa ng maraming products. Kaya nung Diba? during 8 months na nag-collect tayo ng parang selling-buy or outsourcing yung ginagawa natin, nakaipon tayo ng amount na pangbili nung second hand na naman ulit na large format printer naman po. Kasi talagang Doon, dami ng kaya gawin. ang kagandahan pa nun is nung nabili natin siya, meron na tayong regular Customers. Kasi parang ginagawa namin, post kami ng post sa online na meron kaming printing machine. So magawa sa amin. Nung nagkaroon kami ng sarili naming machine, nag-drop tayo ng presyo kasi sarili natin, hindi siya outsource eh. Hindi na siya 20 pesos. Hindi sa 20 pesos noon. Nag-drop tayo ng presyo, tapos meron tayong regular customer. Tapos tuloy-tuloy na yung daloy ng cash flow natin that time. Hanggang sa yung dalawa na yung natin, heat press, cutter. Tsaka ang maganda nun, sila, bili lang ng kailangan natin itong machine na to, kailangan nito. Sa atin na identify natin kung ano yung mas malakas na product. Kaya yun yung pinocus natin. Speaking of ganyan, kasi during nag-start kami guys ng pag-business namin, meron kaming ginawang phase 1, phase 2, phase 3. Kung natandaan ninyo, na parang sa phase 1, ano yung kasya sa budget namin per day. Tapos ano yung product na kaya natin ibenta. And then we have phase 2 na target na ito yung mga machine na bibili natin. Kapag In the future. in the future, parang phase 2 namin, kailangan after ilang months, meron na kami sariling pwesto. Meron na kaming large format machine, printer. Tapos heat press pa na pandagdag dahil volume ng Tsaka makapag-depend ng tao. Wait, ayun, tao. Pa. But before natin i-consider bilhin yung machine, pinag-vision natin, utak natin na tataas yung spend natin. Oo. Kasi hindi siya kasya dun sa maliit na bodega. So, lipat tayo ng pwesto, doon na tayo magkakaroon ng rent, magkakaroon na tayo ng utilities, di ba? Salary. Tapos, since hindi na doon na natin siya kinonsider na yung legalities ng business. Kasi hindi tayo na-approve ng malalaki. Doon natin na-figure na kailangan mo talaga dumaan sa tamang proseso. So, doon na din tayo pumasok ng yung legalities niya. Tapos, Ayun, guys, mahalaga din yun na kapag once na mag-expand kayo ng business, medyo forecasted nyo na kung ano yung mga expenses na ma-add up. Dahil hindi pala biro yung meron ka ng sariling pwesto kasi tuloy-tuloy yung bayad ng rent. Nakikita ka o wala kung magbabayad ka ng rent, ng tao, Saka yung isa pa dyan, yung- kuryente. Kunwari, yung mga emergency na pangyayari, yun nga, yung katulad niya, yung machine, nasira. So, exactly. repairs. Repairs. Talagang, kaya nag-decide kami na every month, meron kami parang 2% na sinisave up. Para once kami masirang machines, meron kami pang expense for maintenance na machine. So, kami, into date na kami na everything is forecasted. Parang hindi kami nagkakagulatan kung kailangan natin ng ganitong pera. Meron kaming save fund for that. Tapos, hanggang sa hindi natin na madami na yung manpower natin, from tayo lang, naging Ay, di, meron yung scenario eh. Parang, after natin mabili lahat, consistent lang yung sales natin. Oo, tumaas siya from dun sa simula natin. Pero paano pa siya tataas? Lalo, kasi hindi siya tumataas eh. stable na tayo. Pero Parang doon natin na-figure out yung expand based on what you want to achieve, not on what you have right now. So, sinabi mo noon na mag-hire tayo ng mas madaming tao, sales people. ang idea ko noon is, kaya tayo nag-hire ng tao is hindi para mag-add ng expense. Kaya tayo nag-hire ng tao para mas Mag-add. Kasi nabanggit mo, stable na yung income natin eh. Stable siya pero yun na siya naging stable. Yun lang yung kinakaya ng isang taong nag-sales sa atin. What more kung dalawang sales? Tsaka nung time na yun, ayun pa yung medyo tricky nun. Kasi nga, tumaan yung pandemic dun. Exactly. Isa pa yun. During that time guys, parang nag-build kami ng at least 8 to 10 business. During pandemic yun So parang siya naging possible. Na lahat ng time na yun, maraming mga business na kasarahan. Ay naman, Ayun, nagbukas. nagbukas ng business. Tsaka mas, pa, di ba? Actually, kasi yung printing business, naalala nyo nung pandemic, madaming nagtayo ng mga personal business na. Oo. So, if personal business, syempre maliit ka,
ang hahanapin mong packaging or materials mo is from local ano lang. Hindi ka pwede mag-mass produce ng mga packaging mo. So, ang hahanapin mo is parang local printing business lang. Yan, So, yun nga yung parang naging Pumasok yung ano, advantage natin. Ube Bandit. So, pumasok yung Ube Bandisal, Kalamansi, yung kalamansi. Diyan yung ano, yung parang products, may Diyan yung tawag yung ano, parang risk management. Alam natin yung risk ng business. During that time, ano yung risk ng pag-business natin. And then, yung negative na environment na nangyayari o negative na scenario na nangyayari, na-convert natin into positive. Sila, yung mga printing shop na kasarahan dahil walang walk-in. Kami guys, is ang ginawa namin that time, sa social media tayo bumawi. Na bawal lubas, pero social media pwede, tapos mga lalabog na lang. Sila, ang naging workaround nila para magkaroon ng income is magpagawa ng mga magbenta ng food sa linya, mga ibang veggie plan. Pero wala silang sticker at tarpaulin na para pang-promote yung product. Market ng Tayo naman, parang dahil nagsisarahan sila yung mga brand, tayo yung sumulo ng mga ganong sticker na talagang non-stop kami mga gawa ng mga sticker ng iba-ibang brand nila. Kasi doon kami umikot, doon tayo nagkaroon ng stable na brand. Pero papasok pa rin siya dun sa part na nagiging stable yung income natin pero hindi mas. Kaya nag-decide kami na mag-hire ng manpower, additional sales, para mas maging marami kami makita na people's clients. Pero lahat yun guys, through online lang. Hindi naman siya through online hanggang sa sobrang higpit. Maging okay na lahat, tayo, nakabuelo na tayo ng ganun. And speaking of risk management, may plano na tayo 6 years ahead. Tinayo natin itong printing na to kasi magkakaroon ng election in the next 3 years. Naalala nyo? So parang in the next 3 years, planado na yung yung gagawin natin. So risk management yun, di ba? Parang alam mo na agad kung anong gagawin mo. Kaya as of today, nasabi mo na multiple business na tayo. So paano nangyari yung multiple business na? Doon na papasok yung after 1 year natin ng pag-business, meron tayong agad malaking result. Kasi nagkaroon na tayong pwesto, mga manpower. Tapos nakahook tayo ng mga taong sa paligid natin na parang, ang ganda nung progress ng business nyo, pa-invest naman ako. Yung kita natin sa election, in-invest natin to another branch. Hanggang sa nung parang 3-4 na branch na, nag-accept na tayo mga investor. Nag-invest sila, pero incorporated pa rin tayo sa branch. So, ganun yung naging way. Kaya naging dumami yung branch. Kasi sa part na yun, parang na-test mo na siya eh. Kaya nung once na na-test nyo na, kaya doon na natin winelcome yung iba. At saka hindi rin biro yung pinita natin ng election. Kasi isang machine lang tayo pero na-close din natin. Mga malalaking clients talaga. Ang maganda pa nun, na-news tayo. Pang papalapit ang halalan, mas puspusan ang grand rally ng mga kandidato. Kaya naman, ang mga negosyong gumagawa ng campaign materials mas lalong naging busy sa dami ng order na kanilang tinatanggap. So, syempre, pag printing business, ang mindset ng iba, maliit lang ang kita dyan. Kasi usually mga printing business, document, picture, yung mga ID picture, di ba? Ang idea nila kapag printing business, minsan kailangan malapit ka sa school. Oo, ganun. May mga ganong mindset. Exact. Ang pinaka-key point talaga natin dagdag is medyo dahil teki tayo, napakumbay natin yung marketing online tapos into business. Kasi sila, talagang yung mga traditional business, parang sila focus sa walking. Target talaga natin yung mga strangers talaga sa social media. Na focus natin yung mga product natin, tapos kung sino magpagawa, gagawin natin. And then, repeat yun hanggang sa natutunan natin yung parang, higher level ng marketing. Talagang natatarget natin yung kung sino yung mga audience na kailangan natin. Sa ngayon is dati, naghahanap kami ng mga customer. Ngayon, yung customer na yung naghahanap sa atin. Kaya kami ganun eager mag-business dahil medyo na-improve namin yung marketing. Continuous research, continuous study, continuous na strategy planning. Lagi, kung mayroong challenge, may solution. Hindi tayo tumigil to resolve those problems hanggang sa hindi na siya problema. Di ba? Tapos tuloy-tuloy pa din. Tuloy-tuloy. Tsaka kailangan sumabay ka rin sa trend. Oo. Mahalaga yan.
Hindi pwedeng sinasabay sa lalo technology, kaya ako sabay sa technology. Sobrang bilis mag-improve ng knowledge mo. Sa tingin nyo, ano yung key factors para maging successful yung isang business? So, unahan ko na, sa tingin ko yung sa akin, you have to start from zero talaga. Para yung experience mo kasi ay yung magtuturo sa'yo kung paano yung sinabi ni Sob na hindi natin alam dati na may mga extra expenses tayo, hindi natin na-determine kung ano yung ibang expenses natin. So from zero, nalaman natin na may mga ganito pa na expense. So in the next business na magagawa natin, pwede na natin i-apply yung mga learnings natin from Baka that. magagawa kahit during that time, kahit mag-fail tayo ng business, alam natin mag-start ulit ng panibagong business. Then mag-start from negative na From lang. scratch. Oo, mangungutang tayo para mag-start. Hindi na. Alam natin na, possible pala mag-start ng zero. Akin, next siguro, yung talaga, right planning. Kung proper planning, kasi para may guide ka eh. I-guide ka. Kung medyo mag-fail man itong isa, may plan B ka pa, di ba? So, right planning, hindi lang siya short-term planning. Sabi nga ni Jet, should be done. Dapat, long-term talaga. Yung vision mo is long-term. Para, yung hindi ka maliligaw ng anong gagawin mo next kapag na-achieve mo na. Goal 1, na-achieve ko na, ano yung sunod kong goal. Sa simula pa lang, meron ka ng, kahit hindi pa siya ganun ka-clear, pero nabivisualize mo na ano yung gusto mong mangyari sa atin sa'yo in the future. So, sa pinaka-keep sa akin is yung kailangan meron kang good team talaga. Kasi ako, parang nag-lead ka sa pagiging strategic planning talaga eh. Ako na mag-plano eh. Pero in terms of execution, nahirap kung ako lang mag-isa. So, ang ginagawa ko talaga, i-delegate ko yung mga tasks. Pero, I have a right team na talagang capable or kaya gawin yung mga tasks na binibigay. Kumbaga, alam mo yung strength. Strength ng mga kasama ko. And then, lalo ngayon, nasa 70 people na tayo, 60 to 70 people. So, marami ako nakukuman. Kaya mas nagiging mas madali na yung flow ng business. Siguro yun, take ng risk, tsaka strong sa mga decision na gagawin. Kasi yun yung problema sa mga sa ibang nag-i-start ng business or mag-i-start pa lang ng business. Kasi nga, ang iniisip kagad nila, baka malugi ito. Baka yung kakainan ng business, sa'yo wag na lang. Yung imbis na nag-business ka, hindi mo pa tinuloy. Diba? Kasi kung during 4 years ago, natakot tayo mag-build ng business, wala tayo hindi tayo makapag-establish ng multiple business. Na ang target natin una is to have a multiple source of income. So tayo, nag-out na tayo sa debt, pero bukod tayo sa pagiging developer natin, account dahil multiple source of income ang target natin. Timing lang. Perfect timing lang. Ang maganda is, apat tayo, so pwedeng ako muna hands-on. Kaya lang ako ng work, siya naman mag-hands-on. Pero yung goal namin, yung vision namin is bisa. Naisip ko yung delayed gratification. Naalala mo dyan yung sa computer. So parang isa-sacrifice mo yung mga luho mo, yung mga gusto mong gawin sa buhay, mga experience mo na para sa'yo, para dun sa business. So, isa-sacrifice mo siya, kahit kumita ka ng milyon, ayun kasi yung mga problem ngayon sa mga young entrepreneurs, no? Sobrang laki nila kumita. Ang laki din ng expense, sumasabay yung expense dun sa kita nila. Ang ending, lumulubog o nalulugi yung negosyo. So, ayun yung parang sa mga key factors siguro. Ano lang, learn how to separate personal expense, business expense. Dapat i-take natin yung business as separate entity. So yung binigay natin 30K, loan sa atin yun yung business. Oo. Ganun. Na instead na sa business kami kumuha ng expense, ang ginagawa namin is yung lahat ng income ng business is niro-roll namin doon. Plus, pag once na nakakuha kami malaking projects as developer, Napautang natin. kami pa yung nag-add up ng funds sa business. Pero parang take siya ng loan business. So, ang nangyayari, Added capital. doon, instead na mabawasan yung fund ng yung regular entrepreneur na pag kumita, kukuha ng fund dito, ilalabas. Tayo hindi. Talagang Infuse lang tayo. infuse ng fund. Kaya di namin iniwan yung work namin. Until now, kahit marami na kami business, we're still software developer pa rin. Nag-work kami for our own, hindi sa other company. Ganun din. At one of our business kasi trading IT IT company. company. So, magawa kayo mga software ng other
Baka may magpapagawa dyan. Baka naman. 1 month. So, may any other Meron ako- crazy opinions? Meron pang iladagdag siguro, hindi naman siya sobrang Factor. pero siguro mahal mo yung ginagawa. Yan Iba talaga. yung passion mo talaga eh. Yan ko lang sa sinabi ni Arvin. Tama, passion talaga. Kasi para ka lang yan nag-take ng course sa college eh. So dapat hanapin mo talaga kung ano yung gusto mo. Kasi once na mag-fail ka ng isang subject, ang dali mo nang magbalik. Discourage. Ang dali mo ma-discourage, mag-fail ka na. Pero kung dahil gusto ko maging engineer, gusto ko maging accountant, Kahit ilang bagsak. kahit ilang bagsak, tutuloy mo itutuloy. Same sa business. Diba? Passion talaga natin to have a financial freedom. Saka Time freedom. time freedom talaga. So kahit anong gawin natin yan, ito pa rin babagsak talaga. Mahalin mo yung tao mo. Mahalin mo yung, kasi sila, aside sa equipment, sa pera, yung pinakamahalagang asset natin is yung tao natin. Kasi ngayon, currently, kaya natin gawin, kaya natin gumawa ng iba pang bagay nang hindi natin iniintindi masyado yung business kasi we have the right people na nagmamanage na ng mga businesses natin. So, mahalaga na give them what they deserve. Saka makikita mo naman na doon along the way na sila rin may concern din talaga sa business. Isang factor din dun sa parang pagmamahal mo sa empleyado is impart mo yung vision mo sa kanila. Yung kasi yung printing natin, ang in-impart natin sa kanila na hindi sila forever magiging employee. Kasi Naaalala nyo? ako nang sabi niya na ako nga ayoko maging empleyado, tayo kaya maging empleyado. Baka na siya i-apply sa mga empleyado natin. So ang idea ko that time is talagang after ilang years, magiging Business owner din kayo. Na nagkatotoo. Na yung other branch namin ngayon, Parang is ilang staff ngayon natin ilang staff na namin, may-ari. may ari na ng branch ngayon. Talagang na-embed namin yung vision namin sa kanila na possible maging business owner. Kahit hindi ka properly basta alam ka sa tamang circle ka lang talaga. Tamang circle, right mentor, tapos plan. Nakadagdag ko dun sa sa sinabi niya, sobrang mahalin yung tao. Mahal ko kayo. Grabe. Ako, masasabi ko lang, saan tayo nag-start tayo sa 30K? Yung iba, hindi natin alam kung ano yung meron sila ngayon. So, 5K, 10K, 20K, regardless kung magkano capital lang meron ka. Pero if you have yung tamang pagpaplano, tamang mindset, tamang team, tamang vision, pwede mo mapalago yung kung anong capital ka na meron, kung anong capital meron ka ngayon. Kasi walang naluluging business kung pinatutuunan ng pansin, di ba? Right, so, yung isa pa dun siguro, yung isa sa nakita ko parang mga quotes, na if yung ginagawa mo is the same with kung ano yung ginagawa mo as usual, hindi magkakaroon ng change dun sa business mo. So, lagi tayong mag-research, mag-innovate, at gumawa ng crazy dun sa mga ginagawa natin. Kasi usual na ginagawa natin is hindi naman magre-result yun ng kakaiba. So, same lang yung magiging result niya. Parang ganun. Good thing na we are crazy people talaga. We have having crazy minds. And we are. Paano ko lang? Isa lang sa mga siguro sa mga crazy opinion ko is yung trust the process without knowing the outcome. Saka Yun. diba? Totoo yun kasi talagang sugod tayo ng sugod that time, although we have plan. Pero yan alam yung Nangyayari, oh. Revision ko na yun kung ano yung pinaka-result. Pero along the way, nagkakaroon ng mga ibang opportunity, ibang problema. Pero tama nga yun, talagang we're focused on, as long as mahal mo yung ginagawa mo, susunod na din yung pera, susunod na din yung... So hindi mo na makapansin yan. Nagulat na ako, biglang, dami na natin business. Hindi ko nagsisip. So ano na nag-isip? Oo, Galing sa bodega, ngayon nasa building na, di ba? Tsaka nagulat ako, dito na tayo. Ganun ginagawa natin research ng formula ng mga other people or other people. And then we create our own formula. So hopefully, this video is makuha niyo yung formula na ginamit namin to have a stable and multiple business. And then, makakreate kayo ng sarili niyo yung formula. Kasi it doesn't mean na nag-work sa atin, mag-work sa atin. Pero ang share natin is yung our formula and then i-gawin na sila ng formula. Combine. Kumbay.
Diba? Tapos, ayun. Talaga tayo sa next vlog. Bye guys! Bye guys!